Matagal siyang nagtago sa mga palasyo, palihim na naglalakad sa Kremlin, at nagkukubli sa mga lihim na bunker, kadalasang iniiwasang makita ng publiko. Bukod sa bihirang paglabas na may mahigpit na seguridad, nagawang iwasan ni Vladimir Putin ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa kanyang bansa, ngunit hindi na ngayon. Sa wakas, nararamdaman na ito ni Putin habang unti-unting nababasag ang Russia at wala siyang magawa. Nararamdaman ito ni Putin dahil ang digmaang sinimulan niya ay malaki ang epekto sa Russia, lalo na sa bulsa niya. Ayon sa Euromaidan Press, 1% lang ang gross domestic product growth ng Russia noong 2025. Para sa iba, mukhang ayos pa rin dahil lumalago pa rin ang gross domestic product. Gayunpaman, ang 1% na iyon ay galing sa likod ng taong 2024 kung saan ang gross domestic product ng Russia ay lumago ng 4.3% at noong 2023 kung saan ito ay lumago ng 4.1%. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sinabi ng International Monetary Fund na ang gross domestic product growth ng Russia ay posibleng umabot lang sa 0.8% sa 2026, mas mababa kaysa dating estimate na 1%. Makikita sa mga numerong ito na humihinto ang paglago ng ekonomiya ng Russia at malapit nang bumagsak. Nakakatawa, binaliwala lang ni Putin ang lahat. Ayon sa presidente ng Russia, hindi na rin nakakagulat ang pagbagsak ng gross domestic product. Ayon kay Putin, sinadya raw ito para pababain ang inflation. Isa itong nakakatawang pahayag na tatalakayin pa natin mamaya sa video. Hindi sinasabi ni Putin na halos lahat ng sektor ng ekonomiya ng Russia ay may problema kaya bumabagsak ang gross domestic product. Walang magagawa si Putin para pigilan ang pagkamkam ng pera, maliban kung ititigil niya ang digmaan. Hindi gagawin ni Putin ang desisyong iyon. At ibig sabihin nito, siya ang mananatiling nakatayo sa ibabaw ng Russia habang pinapanood niyang masunog ang kanyang bansa. Maraming salik ang nakaapekto sa nararanasan ng Russia ngayon. Pero ang direktang tumama kay Putin ay ang krisis sa sistema ng pagbabangko ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ng Russian think tank Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting na may koneksyon sa Kremlin na naglabas sila ng ulat noong Enero. Masamang balita ito para kay Putin. Ayon sa ulat, sa ngayon, ang buong infrastruktura ng pagbabangko ng Russia ay umabot na sa puntong maaari na itong opisyal na iklasipika bilang nasa isang sistemikong krisis. Ang ibig sabihin nito ay ang mga problemadong asset na hawak ng mga bangko sa Russia ay lumalagpas na sa 10% ng kabuuang pag-aari ng mga bangko. Ang mga problemadong asset ay yaong mga nakatala sa libro ng bangko na nasa matinding problema na malabong mabawi pa ng bangko ang puhunan o kita mula rito. Halimbawa, ang mga bangko ay namumuhunan sa maliliit at katamtamang negosyo gamit ang pautang at iba pang pinansyal na paraan. Ayon sa The New Voice of Ukraine, 19% ng maliliit at katamtamang negosyo sa Russia ay problemadong asset. Hindi basta pwedeng talikuran ng mga bangko ang assets na ito dahil may pera sila rito. Kapag umalis sila, mawawala ang tsansa nilang mabawi ang puhunan. May iba pang sektor na may problema. 6.1% ng lahat ng retail loan sa Russia, katumbas ng 2.3 trilyong rubles o halos 30.1 bilyong dolyar ay itinuturing na problemado. Ganon din sa 11.2% ng corporate loans na ibinigay ng mga bangko sa Russia. Katumbas ito ng 10.4 trilyong rubles o 136.3 bilyong dolyar na mga pamumuhunan. Pwedeng mawala lahat iyon sa mga bangko ng Russia kung hindi mabayaran ang mga problemadong loan. Ang ulat ng Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecastings ay may iba pang revelasyon. Ayon dito, posibleng magsialisan ang mga depositor kung lumala ang sitwasyon sa Russia. At mananatili sila sa atin hanggang mamaya sa video at malalaman mo kung bakit nagkakaroon ng depositor flight. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay ang mga may utang ay tumatakbo palayo sa kanilang mga problema. Iniiwan ang kanilang mga pinagkakautangan. Normal lang mangyari ito sa mga bangko. Pero kung 10% ng may utang sa Russia ay nanganganib umalis, malaki ang krisis sa mga bangko na haharapin ni Putin. Ayon sa ulat, mataas ang posibilidad na magresesyon ang Russia sa Hulyo 2026 na nangangahulugang negatibong paglago ng gross domestic product. Kahit ang isang kilalang economic think tank ng Russia na konektado sa Kremlin ay hindi naniniwalang posible ang 0.8% na paglago sa 2026.
Pinipilit ni Putin na paikutin ang lahat ng ito nang sobrang bilis na baka siya pa ang magkasakit. Ipinapahayag ng presidente ng Russia na ang mga ganitong uri ng problemang pang-ekonomiya ay gawa ng tao bilang paraan ng Russia para mapigilan ang matinding inflasyon. Sinabi rin niya na bababa ang inflasyon sa 5.6% sa katapusan ng 2025, mas mababa kaysa sa 10.3% na iniulat ng Trading Economics para sa Russia noong Marso ng taong iyon. Gayunpaman, ayon sa Institute for the Study of War or Institute for the Study of War, muling tumaas ang inflation rate ng Russia sa 6.4% taon-taon noong Enero 2026. Muli, sabi ni Putin, inaasahan na raw ang lahat ng ito. Sinisisi ang pagtaas ng 20% hanggang 22%. Ang sumunod na inflation ay pansamantalang pagtaas lang na agad maayos. Huwag ninyong intindihin kung bakit tumaas ang value-added tax dahil bumaba ang kita ng Russia mula sa isang mahalagang yaman na malapit naming ibunyag. At siguradong huwag ninyong pansinin, ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, halos 25% ang food inflation sa Russia bago at pagkatapos ng pagtaas ng value-added tax. Ang mahalaga sa Russia ay si Putin ang may buong kontrol. Magtiwala kayo sa leader nyo, hindi sa inyong mga mata. Napapaiyak ka sa sobrang mahal ng repolyo na parang ito na lang ang ulam mo sa mga susunod na buwan. Pawang kalokohan lang ang sinasabi ni Putin, lalo na sa gitna ng krisis sa banking ng Russia. Ang tanging paraan lang para magkaroon ito ng kahit anong saysay ay kung plano talaga ni Putin na tapusin na ang pagbabangko sa Russia ng tuluyan. May saysay din naman. Siguro nga, hindi ka na magkakaroon ng inflasyon kung wala ng bangko at pera. Nagbibiro lang kami. Pero mahirap paniwalaan ang sinabi ni Putin na sinadya niyang pabagsakin ang gross domestic product ng Russia kapag napakaraming salik na wala sa kanyang kontrol ang dahilan ng lahat ng ito at lalo pang lalala sa hinaharap. At isa sa mga salik na iyon, gaya ng palaging nangyayari kapag pinag-uusapan ang ekonomiya ng Russia, ay langis. Hulaan mo? May bagong record na naman ng benta ng Russia, pero sa maling direksyon. Noong Pebrero 4, iniulat ng United 44 Media na bumaba ng 50% ang buwis sa langis at gas ng Russia noong Enero 2026 kumpara sa Enero 2025. Kumita pa rin ang Russia ng 5.1 B sa buwis ng langis at gas. Kaya hindi naubos ang pera. Ngunit ang 5.1 bilyong kita ng Russia mula langis at gas ay pinakamababa mula Hulyo 2020 noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang 5.1 bilyong dolyar na nabasag na record ay 2% lang ng gross domestic product ng Russia. Iyan ang pinakamababang record sa pagkapangulo ni Putin. Ibig sabihin, dati laging higit 2% ng gross domestic product ng Russia ang buwis mula langis at gas. Naglabas agad ang United 24 Media ng datos na nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng Russia. Sa industriyang ito, ang pangunahing buwis sa mineral extraction na National Development Plan ay bumaba ng halos 60% kumpara noong Enero 2025 at ang export duties ay bumaba ng 44%. Bumagsak ang presyo ng Russian Urals oil sa dolyar, 39 kada bariles noong Disyembre at 40 noong Enero malayo sa dolyar. 50 na target sa budget ayon sa ulat. Ayon sa ulat, binebenta ng Russia ang Urals crude oil ng 27 dolyar na mas mura kaysa Brent crude. Naghahanda ring magpadala ng 30% na mas kaunting langis sa India sa 2026 habang nahaharap ito sa parusa dahil sa pagbili ng langis mula Russia. Ito ang pagbagsak ng isang industriya na nasasaksihan natin sa totoong oras. Mahalaga ito dahil hindi kayang mabuhay ng Russia pati na ang digmaan ni Putin sa Ukraine nang wala ang kita mula sa langis at gas. Maraming dahilan kung bakit hindi nila kayang mabuhay nang wala ang kita mula sa mga yamang ito. Ayon sa International Energy Agency, 45% ng federal na budget ng Russia noong 2021 ay galing sa buwis ng bentahan ng langis at gas. Isang taon bago simulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Sabi ng Oxford Institute for Energy Studies, karaniwan lang ang ganitong porsyento. Ayon dito, 30 hanggang 50% ng federal na budget ng Russia ay galing sa industriya ng langis at gas. Kapag mababa ang benta ng langis at gas, kaunti ang perang pumapasok sa federal na budget
na inaasahan ni Putin para sa digmaan. Hindi pwedeng mas masama ang timing para kay Putin. Bukod dito, bumababa ang kita kaya lalong humihina ang pananalapi ng Russia. Dahil dito, tinaasan ni Putin ang value-added tax na sinisisi niya ngayon sa implasyon. Hindi maayos ang budget ng Russia. Noong Pebrero 4 iniulat ng UNN na posibleng tumriple ang budget deficit ng Russia sa 2026 dahil sa pagbaba ng pagbili ng langis ng Russia ng India. Isang hindi pinangalanang source malapit sa Kremlin ang nagmungkahi nito. Maaaring makakuha ang Russia ng 18% na mas mababang kita mula sa langis at gas kaysa inaasahan, na magre-resulta sa deficit na 3.5% hanggang 4.4% ng gross domestic product. Tanda mo bang umabot sa 2% ng gross domestic product ang kita sa enerhiya noong Enero? Dahil mahalaga ang langis at gas sa ekonomiya ng Russia, kahit kumikita pa rin sila ng bilyon-bilyon, ang anumang pagbaba nito ay may malaking epekto. Ang ilang bilyong dolyar na bawas kada buwan ay nangangahulugan na humihina ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin din nito na talagang mararamdaman ng mga tao sa Russia ang sakit na dulot ng digmaan ni Putin. Sa kabila ng masasamang balita para sa Russia, mukhang lalala pa ang sitwasyon. Pero bago magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Mag-subscribe ngayon para mauna kang makapanood ng ganitong video kapag live na. Napag-usapan natin ang pagbaba ng forecast ng International Monetary Fund sa paglago ng gross domestic product ng Russia, na ayon sa Foundation for Defense of Democracies ay malapit na konektado sa mga parusa ng United States, at si Putin ay haharap pa sa mas matinding paghihirap sa aspetong iyon sa lalong madaling panahon. Pero bago natin pag-usapan yon, marami pang ibang palatandaan na ang Russia ay nasa masamang bahagi pa lang ng sitwasyong masama hanggang sa lumala ngayon. Gamitin nating halimbawa ang industriya ng Russia. Naipit ang salitang ginamit ng Euromaidan Press para ilarawan ang kakayahan ng Russia na mag-produce, at napakatumpak ng paglalarawang iyon. Hindi inasahan ni Putin na magiging labis na umaasa ang ekonomiya ng Russia sa sektor ng depensa. Ang pag-usbong ng depensa ay nagdulot ng pagbagsak ng ibang sektor at nilamon nito ang maraming manggagawa sa Russia, kaya naparalisa ang iba pang industriya. Hindi direktang konektado sa mga hakbang ni Putin laban sa Ukraine. Sabi ng direktor ng NPN Holdings na nakausap ni Peskov sa lokal na radyo, imposibleng muling buhayin ang industriya ng Russia ngayon. Walang merkado, kredito, o kakayahang bumili ng high-tech na kagamitan. Kahit ang China, na matagumpay sa industriya, ay hindi nagbebenta ng United States metalworking equipment. Sumang-ayon si Igor Savitsky at nagsabi, dahil ito sa mga parusa. Tama si Savitsky sa kalagayan ng paggawa sa Russia. Ang China at ang mga parusa ang dahilan ng pagbagsak ng paggawa roon. Noong Disyembre 29 iniulat ng Moscow Times na 7 buwang sunod-sunod nang bumababa ang paggawa sa Russia. Ang ebidensya ay mula sa Purchasing Managers Index ng SP Global. Batay sa Purchasing Managers Index scale, ang higit sa 50 ay ibig sabihin lumalago ang sektor. Ang manufacturing ng Russia ay nasa 48.3 sa Purchasing Managers Index scale noong Nobyembre at bumaba pa ito sa 48.1 noong Disyembre. Parehong bumaba, pero mas malaki ang pagbaba noong Disyembre kaysa Nobyembre. Malayo pa bago makabangon ang industriya ng Russia dahil sa mababang kumpiyansa at kakayahang bumili ng mamimili, na nagdudulot ng paghina ng benta sa lahat ng sektor. Sigurado kami na ang pagtaas ng 22% ay hindi makakatulong sa alinman sa mga problemang iyon. Kahit pasabihin ni Putin na ang lahat ng nakikita natin ngayon ay bahagi ng isang malaking plano. Nahaharap ang mga kumpanya sa pagtaas ng gastos sa materyales, na pinakamataas noong Disyembre mula Marso, ayon sa The Moscow Times. Ipinapasa ang mga mas mataas na gastusin na iyon sa mga customer sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo, na nagpapahiwatig na maaari nating pagdudahan ang mga sinasabing datos ng inflation ng Russia. May magandang balita para sa Russia. Ayon sa investing.com, tumaas ang 49.4 pinakamataas sa 8 buwan. Bumaba pa rin ang manufacturing noong Enero, ngunit mas mabagal ang pagbaba. Kung ibig sabihin ba nito ay umaabot na ang Russia sa isang uri ng plato o nakaranas lang ito ng sandaling katahimikan bago ang paparating na bagyo ng Purchasing Managers Index ay hindi pa natin alam. Kung pag-uusapan ang pamumuhunan, hindi rin naman ganoon karami ang nangyayari niyan sa Russia ngayon. Ayon kay Deputy Prime Minister ng Russia na si Alexander Novak,
Sinabi niya ito sa pag-uusap kasama ang mga senador ng Russia. Ang pamumuhunan sa ekonomiya ng Russia ay magiging 0% pagdating ng 2025. Tumaas ng 0.5% ang pamumuhunan sa unang 9 na buwan ng 2025 at posibleng maging 0 o kaunti lang ang taas sa buong taon. Ayon sa Moscow Times, sabi ni Novak, muling pinatunayan ng realidad na mali ang lahat ng hula laban sa Russia. Noong Setyembre 2025, hinulaan ng Ministry ng Pagsulong ng Ekonomiya ng Russia na 1.7% ang paglago ng pamumuhunan sa katapusan ng 2025. Noong ikatlong quarter ng taon, iniulat ng Rosstat ng Russia ang unang pagbaba ng pamumuhunan sa loob ng 5 taon. Ang 3.1% pagbaba sa Q3, 2025 ay nagpapakita ng direksyon ng kalagayan ng Russia, lalo na sa pamumuhunan. Ibig sabihin, hindi namumuhunan ang mga kumpanya ng Russia sa mga industriyang nagpapatakbo sa bansa. Ayon sa The Moscow Times, napansin ng HSC Center for Development ng Russia ang pagbaba ng pamumuhunan sa transportasyon, construction, langis, gas, at carbon. Tanging ang military-industrial complex ang nananatiling matatag sa pamumuhunan at ang import substitution ay sektor na tinatangkang punan ang mga produktong di na maaring iangkat ng Russia dahil sa mga parusa. Hindi mo kailangang maging henyo para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng Russia. Mas kaunting pamumuhunan ay nagdudulot ng mahina ang infrastruktura, kaunting trabaho, at mabagal na paglago. Anong ibig sabihin ng pagtanggap na di gaganda ang kalagayan ng Russia sa malapit na hinaharap? Bakit mamuhunan ngayon kung marami ang nakakakita ng pagbagsak? Mas mainam ipunin ang pera at iwasan ang utang kaysa isugal lahat. Parang walang katapusang habol sa kita. At tila hindi pa sapat kay Putin ang lahat ng ito dahil ang tanging maayos na bahagi ng ekonomiya ng Russia ay siya pang lumalaban sa kanya. Patuloy na lumalakas ang ruble ng Russia ngayong taon, tumaas ng 25% laban sa United States dollar, na karaniwang maganda para sa Russia. Gayunpaman, nagiging malaking problema para sa Russia ang paglakas ng ruble kapag sinusubukan nitong ibenta ang kanilang langis. Ayon sa Euromaidan Press, nakadepende ang federal na budget ng Russia sa presyo ng langis sa ruble, hindi sa dolyar. Kapag tumataas ang halaga ng ruble, nababawasan ang kita ng Russia sa langis. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press kung ano ang ibig sabihin nito sa simpleng paraan. Naglaan ang Moscow ng budget para sa Urals crude na 59 na dolyar kada barilis o 5,000 at 400 rubles. Kung bumaba sa 50 dolyar ang presyo, mawawalan ang Russia ng mga 1,000 rubles bawat bariles. Posibleng kulang ito ng 0.5 hanggang 0.7% ng gross domestic product ayon sa ulat. Sabi niya, masamang balita ito para sa budget at mas masama pa, masamang balita rin ito para sa mga kumpanya ng Russia. Habang ang federal na budget ay nakabatay sa presyo sa rubles, kaya nagkakaroon ng problema kapag lumalakas ang pera, mas komplikadong problema naman ang kinakaharap ng mga kumpanya ng langis, gas, at metal ng Russia. Karaniwan silang kumikita sa dolyar, na ngayon ay masaunti na ang halaga sa rubles. At nagbabayad sila ng mga gastusin sa rubles, na ibig sabihin ay mas malaki ang kanilang binabayaran kapag mas malakas ang ruble kumpara sa dolyar. Kahit tama ang Russia, nauuwi pa rin sa masama. At iyan ang nagbabalik sa atin sa isang bagay na ilang beses na nating nabanggit, ang mga parusa na nagpapabigat na ng presyon sa humihinang ekonomiya ng Russia. At tulad ng ekonomiya sa kabuuan, inaasahang lalala pa ito. Dahil mukhang hindi magbabago ng posisyon si Putin tungkol sa digmaan, ibig sabihin, wala pang kasunduang pangkapayapaan na mangyayari sa malapit na panahon. Naghahanda ang European Union at United States ng mga parusang posibleng magpabagsak sa ekonomiya ng Russia. Sabi ng Kyiv Post, tapos na at handa ng ipatupad ng European Union ang bagong pakete ng parusa. Balak ng European Union na magpataw ng parusa laban sa Russia sa ika-4 na anibersaryo ng pananakop ni Putin sa Ukraine, sa tila seremonyal na hakbang. Wala pa tayong detalye sa mga parusang ito maliban sa muli nilang pag-target sa shadow fleet ng mga tanker na kumikita ng langis para sa Russia. Ayon sa mga opisyal, naghanda ang United States ng bagong parusa laban sa Russia, pero hindi pa tiyak kung kailan ito ipapatupad. Posibleng hinihintay ng Administrasyong Trump
ang tamang oras para gumamit ng parusa laban kay Putin dahil hindi niya sinusunod ang United States gaya ng ginawa na noon ni Pangulong Trump. Wala pang petsa ngayon. Pero paano kung ulit hindi tumupad si Putin sa sinabing gusto ng kapayapaan sa Ukraine? Halimbawa magpapakawala siya ng missile, drone at bomba. Kaagad pagkatapos makipag-usap tungkol sa kapayapaan, malamang na makikita nating ipapataw agad ng United States ang mga parusa. Walang kapangyarihan si Putin para pigilan ang alinman dito. Bawiin ko yan. May kapangyarihan si Putin na hilahin pabalik ang Russia mula sa bingit. Pero ang tanging paraan para magawa yon ay tapusin ang digmaan sa Ukraine sa mga kondisyon na hindi ibinibigay lahat ng gusto ni Putin. Hindi tatanggapin ng presidente ng Russia yon. Kaya magpapatuloy pa rin ang digmaan. At habang ganyan ang sitwasyon, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng Russia hanggang sa tuluyang maglaho. Sa United States, hindi lang sila nagbabawal ng bagong parusa. Tapos na ang live fire test ng bagong missile at ipapadala ang libu-libong missile na iyon sa Ukraine. Maaaring gawin ng United States ang isa sa pinakamalalaking hakbang sa digmaan sa Ukraine at bawasan ang kalamangan ng Russia sa missile. Alamin pa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap para kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.